So you think yung pagtanggal sa inyo has anything to do with yung pinawi na mga appointments? I'll make that will be included in my statement. Magandang araw mga kababayan. Ito na po ang mga nagbabagang balita ng mga kakapasok lamang. Okay, Police Brigadier General Jean Fajardo ay namaalam na bilang spokesperson ng PNP. Aray ko po! Pagkatapos na masibak itong si dating PNP Chief General Torre sa bilang PNP Chief ay talaga namang tinanggal din kaagad ito mga kababayan. I mean, pinalitan itong si Police Brigadier General Jean Fajardo bilang tagapagsalita ho ng PNP. Ayan ang sinasabi sa pula eh. Matatandaan po natin mga kababayan na itong si Police Brigadier General Jean Fajardo, isa ito sa mga naging kumbaga kasama po ni General Torre nung kinaristo po nila si former President Rodrigo Duterte doon po sa NAIA, which is kami po ay nandun din po kami noon sa NAIA, even doon po sa Villamor Airbase kasi from NAIA to Villamor Airbase kasi ang location nun. So nandun po kami noon. Kasama nga po siya doon mga kababayan. So nakita din naman natin na pagka-promote nga ni General Torre, na-promote din po itong si Police Brigadier General Jean Fajardo mga kababayan. By the way, nagsalita na rin po si General Torre patungkol sa kanyang pagkatanggal bilang po PNP Chief. No? At sinagot na rin po dito ang mga katanungan po ng media kung siya ba ay tatanggapin niya ba yung alok ng Malacanang. Kasi nga, di umano, mayroong alok ang Malacanang mga kababayan. No? May alok ang Malacanang, hindi ho natin alam at this time kasi pabitin tong mga to eh. No? Sinasabi ho na mayroon daw alok mga kababayan ang Malacanang kay General Torre. Pero maya-maya talakayin po natin yan. Don't forget to like, share, and subscribe mga kababayan na. And meron na rin po ditong report ang tambayan ng pulis. No? Which is ito po ang kanilang pagkatapos po doon sa report na kung saan ay pinalitan na po si Police Brigadier General Jean Fajardo bilang tagapagsalita ng PNP. Ito na po, may report na po dito ang tambayan ng pulis. Okay, ang sabi po dito mga kababayan po dito sa report ng tambayan ng pulis, bagong sit-out sa komunikasyon ng PNP nilinaw ni Police Lieutenant General Nartates. Okay, ito pa. Bagong PNP Chief spokesperson itinalaga Police Lieutenant General Nartates nagdesisyon. Ito yung mga nila. Mainit na pagbabago sa hanay ng pambansang pulisya, kinumpirma ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi na magsisilbing bilang tagapagsalita ng PNP si Police Brigadier General Jean Fajardo. Ito na nga, mukhang sinasabi ho natin, mukhang damay-damay na ho ito mga kababayan. Damay-damay na. Pagkatanggal po ni General Torre bilang PNP Chief, ito naman po mga kababayan ay pinalitan naman siya bilang tagapagsalita ho ng pambansang pulisya, ng Philippine National Police. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, VP ng Public Information Office, ang siyang magiging opisyal na spokesperson para sa Chief PNP. Samantalang ang Acting PNP Chief mismo ang tatayong tagapagsalita ng buong organisasyon. Ayan po mga kababayan. Ayan po ang sinasabi ho dito. Ang spokesperson dapat ay manggagaling sa PIO. Si Police Brigadier General Tuanyo ang may hawak niyan. Ako naman mismo bilang Acting Chief, magsasalita para sa buong organisasyon, paliwanag ni Police Lieutenant General Nartates, mga kababayan. So yun po, ang maliwanag at this time, i-web na natin na hindi na po si Police Brigadier General Jean Fajardo ang tagapagsalita po ng PNP o Philippine National Police, mga kababayan. And kanina din po mga kababayan ay ito na po, nagsagot na po, kumbaga sinagot na ni former PNP Chief General Torre ang mga katanungan. Kasi parang isang buong araw din yata ito siya na nahimik. Okay, pakinggan po natin, ayun po ito sa ulat ng ABS-CBN. Right. Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Okay lang. Wait lang ha. Okay lang daw siya mga kababayan sa mga tanong nyo, sa mga nagtatanong kung okay lang siya, okay lang daw siya ha. Ay, hindi naman, pangit naman yata sasabihin niya na hindi siya okay after ho siyang masibak, di ba? Tuloy natin. Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Kaso na nagulat ka, you're ready? Or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be
making a statement in due time. Nung tinanong po mga kababayan kung nagulat siya nung yun nga, yung pagkatanggal sa kanya, hindi pa daw, kumbaga magbibigay daw siya ng tamang pahayag sa tamang oras. Pumasok ako sa Grab delivery, sa food delivery, at nakatanggap ako ng message sa aking app, at nakakita ako na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Naki-happy birthday na rin ako. Bagong posisyon na in-office. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Ano sir, tatanggapin mo kung meron? Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Alam niyo mga kababayan, merong reaction diyan si dating commissioner, Comelec Commissioner Rowena Gonzon, no? May reaction siya diyan kasi nga sabi nga ng Malacanang, meron naman daw talagang i-offer sa kanya na bagong posisyon. Pero sabi naman ni Atty. Rowena Gonzon, matapos niyong ipahiya yung tao, i-offeran niyo na lang ng ganyan-ganyan. Matapos niyong tanggalin, buti sana kung nag-resign yan, buti sana, tinanggal niyo Tapos niyo ipahiya, di ba? Nakita naman natin, even yung mga dating PNP chief, nagsalita na rin po na ayon sa kanya, si Senador Bato nga, naawa si Senador Bato Sabi ni Senador Bato, galit ako diyan kay Torre, pero naawa ako sa kanya sa kalagayan niya ngayon. Di ba? Kaya nga tapos yung ganun din umpiran niya. Sabi nga, kung ako kay Torre, hindi na ako papayag. Bahala kayo dyan. Okay, tayo. Tulay natin. Executive privilege. Sir, you think yung pagtanggal sa inyo has anything to do with yung pinawi na mga appointments? I'll make that will be included in my statement in due time. Tinatanong siya dito mga kababayan kung kasama nga ba ito sa mga posibilidad kung bakit siya tinanggal. Yun nga yung balasahan na ginawa niya na ayun po sa mga report na hindi daw umano ito, kumbaga, di ba nga sa Napolcom, pinapabalik ng Napolcom. Kasi si Nartates, Police Lieutenant General Nartates, kumbaga, di ba, na-reshuffle kasi sila Di ba? Ginawa yun ni Torre. Sabi niya naman, sasagutin niya yan po sa tama kong, kumbaga sa tamang oras, mga kababayan. Ano po pinag-usapan? Ma'am, cake delivery po. Well, seriously speaking, when I was the chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors in my office. Nakita niyo naman yan, we published it. She visited me and we talk about things. So I just reciprocated the gesture. I found out that it's her birthday today. Actually, alam ko matagal na. So I just really wanted to wish her well on her birthday. Kaya nagdala lang ako ng simple cake. Yun lang. Sabi nga po mga kababayan, ang isa din po sa dati pong nasa in uniform, na kung saan nga po ay sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Pakita ko lang sa inyo Sabi po dito mga kababayan ni Sir Orlando, dati din po ito, nasa in uniform din po ito dati, dating sundalo yata ito mga kababayan Correct me if I'm wrong. Pero sabi din po dito mga kababayan ni Sir Orlando E. De Leon, sabi niya dito 5 hours ago, nag-post siya dito, after everything, si Laila De Lima lang pala ang kakampi ni Torre. Saklap, aray ko. Ginawa mo na lahat-lahat. Pinadala na doon si Pangulong Duterte sa dahig, no? Nahuli nyo na si Pastor Kibuloy after everything. Sabi nga po nitong dating in uniform, nasa in uniform, after everything, si Laila De Lima lang pala ang kakampi ni Torre. Pero pasalamat ka na lang dahil naawa din naman pala sa iyo si Senador Bato Alam mo, talagang yan ang totoong may mga puso, mga kababayan. Yan ang totoong maka-Pilipino, makakapwa-tao. Isipin mo, galit talaga si Bato pero naawa pa sa iyo. Isipin mo yan. Hindi naman ako, nakakaramdam din naman ako ng awa kay General Torre. Kasi to be honest with you mga kababayan, isipin mo ginawa niya na lahat. Even sinasabi po ng mga batikang mga abogado na is against the law, illegally detained si dating Pangulong Duterte, ginawa na ni General Torre lahat Diba? Pero at the end of the day, ganito ang isusukli. Kaya nga sabi ni Bato de la Rosa, naintindihan niya ito, ramdam niya si ito. Tuloy nga natin. Happy birthday. So you think unfair na yung relationship mo with the present group of officials under this administration, or is it open to dialogue? Yung pag-premise yun ng question na
beyond repair para bang may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman It's all the President's choice, ang sabi niya. Which I support it. Of course, yeah. Sabi niya naman, di ba? Siya rin naman nagsabi na nasa dinner ako. Well, sa ako na yun, alam mo, di ba? Even in the PSA, in the police service anniversary sa aking demonstration sa President nung ating capability sa 911 and 5 minutes response. Ano ba ang na-highlight doon? Napakabagal talaga ng internet. So, things happen sa mga ganong comment. It's just so unfortunate na napaka bad timing ng mga calls niya. Kaya hindi ako naka-return call, hindi ko rin na-receive. Sir, pero despite po ng pagkakaalis mo sa PNP, ano po yung proud kayo na nagawa niyo? Proud to be. Laging tagline namin yun, di ba? I came from a unit na ang tagline ay proud to be. Andun na, proud to be PNP. Ayun ang pinaka-tagline kung naghahanap ka ng tagline. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Sir, conspicuously absent kayo ng turnover. So, yung optics nun parang because there's up to this moment there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general, and that's quite a different thing. No, kasi out of the service So- yun, ibig sabihin, sir. I'm still a policeman with a 4-star general. Kaya hindi po kayo nandun sa turnover? That is just an assumption of office kasi the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi niyo po nagsisip ang mag-turnover. That will be part of my statement in Hindi niya po sinagot ng direkta mga kababayan kung mag-early retired ba siya. Kasi nga po, hindi po magiging 4-star general ayon po sa batas. Etong si Police Lieutenant General Nartates, mga kababayan. Hindi po siya pwedeng, kahit sabihin natin siya, ngayon ay OIC po siya. Yan po, kumbaga, Chief of Police siya ngayon. Okay? So siya yung in charge yan sa bilang PNP Chief. So, hindi siya magiging 4-star general hanggat hindi po nag-voluntary resign itong si General Torre. Sabi nga, sino ba yung nagsabi? Parang si Senador Bato nga, sabi ni Senador Bato, sana maawa na din siya, diba? Para makuha nga naman ni Police Lieutenant General Nartates, itong 4-star, pagka, sana mag-resign na siya. Sabi ni Senador Bato yata nagsalita noon, mga kababayan. No? Kung maawa siya, ganon, parang nga naman makuha yung 4-star, so para ganon. And sabi niya naman, hindi niya direkta sinagot kung siya ba ay magbo-voluntary resign, mga kababayan. Kasi nga po, may ilang pa siya, nasa almost a year pa siya na panunungkulan bilang sana PNP Chief. Pero mga kababayan, ang nangyari po, yun nga, sinibak siya. So ang nangyayari dyan, kung hindi siya talaga bababa, hindi siya magbo-voluntary resign, hindi naman siya pwedeng i-force na talagang dapat siya mag-resign kapag nangyari yun, is against the law. So ang mangyayari ko dito, talagang voluntary resign, no? Para maging 4-star general, si Police Lieutenant General Nartates, mga kababayan. So yun ang aabangan ho natin. By the way, meron din po dito, ito, sabi nga kasi, di ba? Nagpumunta siya doon kay Dilima. Inuuna niya talaga si Dilima kasi, syempre, ito yung nakipagsimpatya sa kanya Kaya nga si Torre, idol na idol ito ng mga pinklawan Ikaw ba naman, alam naman po natin, ang mga pinklawan, galit na galit niya sa mga Duterte. So kapag kinana mo yung mga Duterte, okay? And katulad niyan, ginawa ni Torre, namuno siya upang madala sa dahig doon si Pangulong Duterte. Anong nangyari? Idol siya ng mga pinklawan. Diba? Idol na idol siya nila Ila Dilima, tropa sila. Tapos, poring-pore itong si Torre ng mga pinklawan, mga kababayan. Sino ba yung mga nagbigay po ng suporta, simpatya sa kanya nung siya'y tinanggal bilang PNP Chief? Okay? Yung mga pinklawan. Mas marami pa nga yata yung mga pinklawan na nakipagsimpatya dahil wala naman na kasi Marcos Loyales, kunti naman lang talaga yan. Diba? Parang mas marami pa yung mga pinklawan na nakisimpatya dito kaysa sa mga Marcos, bubulis. Mga kababayan po dito, mga kababayan sa News 5, Torre. Eto pasahin natin Visit Dilima. Binisita ni dating Philippine National Police Chief
Chief Police General Nicolas Torre III, si mamamayang Liberal Party, Laila de Lima, na nagdiriwang ng kaarawan ngayong Merkules, August 27. Happy birthday, Kitty! Happy birthday po, ma'am. Kahit o ganyan ka, binabati po kita ng happy birthday. Tropa. Tropa sila ni Tor. O, ayan, sama-sama ho kayo. Isang araw ito matapos i-relieve sa pwesto si Torre, kasi nga makita naman natin, di ba? Talagang todo talaga ang suporta nitong ni Representative Laila de Lima kay PNP Chief, former PNP Chief General Torre, mga kababayan. Di ba? O, ito. Thank you for visit. Thank you for the greetings. Thank you for the cake. General Torre, mensahe ng kongresista. Aray ko. Oh, ayan, tropa sila no? So, yan ang tropa. Sabi nga ho nila, yan dapat ang tropa. Walang iwanan up to the end. Mga kababayan, meron pa po tayong isang pag-uusapan po dito na kung saan, wait lang ha. Ang baka kasi mapalayo na tayo sa mga flood control. Huwag natin masyadong seryosuhin itong balita patungkol kay Torre. No, sa kanyang pagkaalis bilang PNP chief he is not a big news, mga kababayan. Ito po ay kunting panakipbutas lamang sa mga balita ho natin ngayon talking about the flood control. Ito, mukhang mayroon na pong mga mananagot dito, mga kababayan, kasi nga po magsasagawa na po ng investigasyon si Mayor Isko Moreno dito po sa lungsod ng Maynila, sapagkat nga alam naman po natin, sinabi nga ni Mayor Isko Moreno na napakaraming budget po, bilyones ang budget dyan sa Maynila, pero kapag ka nagkakaroon ng mga pag-ulan, kaagad ho itong binabaha. Kaya nga po, mga kababayan, kakapasok lamang po na balita, 14 billion Manila Flood Control, ibinulgar ni Yorme. Ipinasisilip ni Yorme ang 14 billion flood control project sa Maynila mula 2022 up to 2025. Kasi nga, okay naman yan ng 2025. Ngunit giit niya, nananatiling malala ang problema ng baha sa kabila ng bilyong pondo. Totoo yan. Kasi nga po, nung nakaraang linggo, nung tayo po'y pumunta diyan sa Maynila, nung nagkaroon po ng mga pag-ulan, hindi naman talaga totally malakas yung ulan na yun pero talagang yung City Hall, yung doon sa may KKK, doon sa Esplanade, hindi Esplanade, Lagos Nilan. So bahang-baha po yun doon, mga kababayan. So ganun yung mga nangyari. Sa kabila po ng, ayun nga dito sa report, ay 14 billion ho. Napakalaking pera ho dito, mga kababayan. Hindi ito biro. Pero basahin po natin ang total report po dito. Nagwala si Yorme sa galit. Aray ko po. Ayan. Okay. 14 billion flood control project sa Manila, ibinulgar ni Yorme. Pinasilip ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang listahan ng mga flood control projects sa Manila mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng halos 14 billion sa kabila ng bilyong pondo. Giit niya, hindi pa rin nalulutas ang problema ng baha sa lungsod. Ang laking pera, tapos ganyan. Pagka nagkaroon ng ulan, talagang langoy-langoy sa ulan yung mga kababayan po natin. Sa press briefing sa City Hall ngayong araw ng Merkules, binunyag ng alkalde na ilan sa mga proyektong inulat sa website ng Office of the President na sumbong sa Pangulo ay umanong wala umanong kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan. Ayan na ang sinasabi. Ang problema ho dito, kapag mayroon ho dito mga congressman na involved, talagang hindi yan papalagpasin sinasabi ko sa inyo, 101% hindi papalagpasin ni Isko yan, mga kababayan. Ito batay sa hawak na dokumento, narito ang mga breakdown ng alokasyon ng pondo. Ito mga kababayan, 3.4 billion, unang distrito. Ayan na. Kung sino man yung mga congressman dyan sa mga babanggitin po natin, mga kababayan mag-isip-isip na po kayo. Pero hindi naman natin sinasabi na sila po kumbaga ay may kinalaman ho sa mga ganito kalaking pondo. Okay, ikalawang distrito, 2.59 billion. Laki nga. And syempre, ito po, ikatlong distrito, 4.2 billion. Ikaapat na distrito, 1.3 billion. And ikalima na distrito, 2.6 billion. Napakalaking pera, mga kababayan ko. And alam mo, tatanong din ako, saan kaya napunta itong mga pera na to, no? Sa bulsa lang ba talaga nitong mga to? Ito yung nakakagigil kasi kung ikaw po ay isang empleyado, tingnan nyo kung ikaw po ay isang empleyado na naghahanap buhay ka, sasabihin ko ulit ito, to survive, para maibigay mo yung pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. No? So lumalaban ka ng patas. Iputragis itong mga nasa gobyerno
Hindi ko sila lumalaban ng patas, mga kababayan. Hindi naman ho lahat. Hindi naman natin nila lahat. Kasi although, meron naman talaga din matitino dyan. Isipin mo nagtatrabaho ka, papasok ka basa sapatos mo, basa yung paa mo, basa yung pantalon mo. Diba? Samantalang meron naman bilyones, trilyones na pundo. Which is hindi naman nila pera yan. Pera natin yan. Kaya nga tayo kinakaltasan ng buwis Para sana ayusin yung mga flood control na yan. Mabigyan tayo ng maayos na serbisyo na nanggagaling sa gobyerno. Example, yung mga kalsada, no? Itong mga maayos po na katulad yan, hindi ko magkakaroon ng mga pagbaha. Pero ano nangyayari? Tayo man, kaltas sila ng kaltas sa atin, kita sila ng kita sa atin itong gobyerno, tapos kapag pinasa na doon sa mga mag-i-implement, binubulsa na siguro. Alam mo nung nagkaroon ng baha sa Maynila, naawa ako kasi kahit nung dumaan ako sa PGH, mga kababayan, nung dumaan ako sa PGH, kawawa doon yung mga kababayan natin. Siyempre mo may sakit ka, tapos binabaha yung hospital. Diba? Which is dapat, ang gobyerno, unang-una po nila na binibigyan ng pansin, sinisecured, kung talaga sila po may malasakit sa ating bansa o sa ating mga kababayan, yung mga hospital dapat okay yan. Diba? Dapat yan yung mga safe na lugar, yung mga hospital ho na yan. Kasi nga para yan sa ating mga kababayan ikaw may sakit ka, pupunta ka doon, baka lalo kang magkasakit. Paano hindi ka magkakasakit, tatapakan mong mga ihi ng daga. Pumunta kayo sa Maynila kapag nagkaroon ng ulan. Sabihin natin umulan ng 3 oras. Tapos kahit humupa na yung ulan, mga ilang oras na po, hindi pa rin humuhupa yung tubig. Yung tubig, ganun pa rin mga kababayan. Ganyan ho sila kagarapalan ang muka. Buti na lang naging mayor din ito si Isko. Kasi, alam mo, napabayaan ng Maynila ilang araw bago siya umupo bilang mayor. Tambak dito, tambak doon, gulo dyan sa Divisoria, gulo-gulo dyan sa Divisoria, grabe yung mga vendors dyan. I am not against dyan sa mga vendors po natin, mga kaibigan natin. Kaso nga lang, ito yung sinasabi natin kapag weak yung pinuno, nagkakawatak-watak yung kanyang mga tauhan. Nagkakagulo-gulo yung mga tauhan niya. Tingnan nyo, Divisoria. Nung si Hani Lacuna ang namuno, alkalde ng Maynila, tingnan nyo yung pagkakaiba sa Divisoria sa ngayon. Yung Divisoria ng time ni Hani Lacuna, kasi dumaan ako dyan 12 months before the election, nung nakaraang election ng mga kababayan, puno ng vendors. Which is alam natin is against the law because yung kalsada is hindi pwede yan lagyan ng mga vendors dyan. Kaya nga itong si Mayor Isko against sa mga ganyan Diba? Pero puno ng vendors ang yung Divisoria ho na yan. Tapos yung mga basura ko, tambak dito, tambak doon. Ano nangyari? Sa loob lamang ng ilang taon, 3 taon na nawala si Isko bilang mayor ng Maynila, nagkabaha, nagkalit-silitsi na ho ang Maynila. Diba? Nagkalit-silitsi na, baha dito, baha doon. Kawawa yung Maynila talaga nung time na yan, mga kababayan. Ito ngayon, dahil tag-ulan na, mag-December na po. Ano na tayo ngayon? August, September, October, November, December. Time na po ng tag-ulan. Papaano na? Sinong apektado? Yun ba yung mga nasa gobyerno? Hindi. Sino yung mga apektado? Yung ba mga nakaupo? Hindi. Sinong apektado? Kayo. Tayong mga mamamayan na nagtatrabaho ho. Lumalaban ho ng patas to survive. Mabigyan ng mga magandang buhay ang ating mga mahal sa buhay. Okay? Tayo yung kawawa kasi isipin mo, papasok ka sa trabaho, ipotragis paano ka papasok yung iba? Pangalawa, mga kababayan. Diyan ho sa Maynila, pag pumunta ho kayo, hindi lang naman sa Maynila, sa iba't iba pang lugar ng ating bansa. Ang dami mga sasakyan na tumitirik. Ang dami mga motor, 4 wheels na tumitirik. So, hindi nyo ba alam mo gaano kalaki gastos niyan kapag ganyan ang iyong motor? Ang iyong 4 wheels? Diba? Hindi nyo ba alam? Talagang ito. Weak leader kasi talaga yung namumuno sa atin Kasi kung hindi weak leader ito, napansasampal na itong mga nasa baba na hindi ko nila tinutupad o ginagawa ang kanilang mandato bilang lingkod bayan. Eto mga kababayan, meron na ako idudugtong Wait lang. Meron lang ako dito idudugtong. Panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ang panahon ni Pangulong Duterte, naalala ko noon. Kasi that time, way back 2019, dugtong ko lang, bago tayo magtapos, So, way back 2019, doon kasi ako start na kung saan ay talagang namulat sa katotohanan. Kung ano yung about sa politics,
Kasi nga po mga kababayan, alam niyo pangarap ko hindi ako mga kababayan. Dati kasi nag-aral ho tayo ng batas. Okay? Pero hindi yan, kumbaga, nung time ho na yon, yun talaga yung gusto ko no? Yun talaga yung gusto ko mga kababayan. Pero iba yung binalat ho tayo sa mas okay mga kababayan. So dati nga gaya ng sinabi ko, yan din naman talaga ang pinag-aralan ho natin ang pulis, no? Pero yun nga, hindi na ako diyan kasi nga syempre alam naman ho natin, medyo mahirap kasi nga pagka ikaw ho ay pulis, kailangan mong sumunod sa iyong nakakataas. So, hindi mo gawin to. Pagka ikaw kasi pulis, hindi mo gawin tong ginagawa. Hindi mo pwedeng gawin tong ginagawa ko. Hindi ka pwedeng magsalita, okay, ng katulad nitong ginagawa ko. So, kung ako pulis ngayon, hindi ko to magagawa. So, kaya hindi ko yan mga kababayan. Hindi ko grinab yan nung bandang huli na talaga. Although, okay naman. And kahit pa paano ho, nagamit natin yan dahil nga po nakapag-aral ho tayo ng law. No? Pero okay naman dahil sa ngayon, mas okay itong ginagawa ho natin because nasasabi ho natin, malaya ho tayo. Kasi yung mga kaibigan natin, yung mga kababayan natin, mga pulis dyan, hindi yan sila pwedeng magsalita ng ganitong ginagawa ho natin. 'Di ba? Kasi nga po, kailangan ho nilang sumunod sa kung ano po ang order. 'Di ba? Bawal yan sila. Although, kasi nga sa Pilipinas, mayroon naman tayong freedom of speech, no? Pero yung mga pulis diyan, hindi nga lang nila pwedeng gawin itong katulad nito, direkta silang magpahayag na sila ay sumusuporta sa mga Duterte. Bawal nilang gawin yan. Natatandaan niyo po na mayroong isang pulis na na-dismiss din po sa serbisyo dahil sa kanyang tahasang pagpahayag ng suporta kay dating Pangulong Duterte nang ito po ay dinala doon sa The Hague. So ngayon, naka-dismiss po siya. Ayun po sa aking mga balita, parang meron din po siyang hinaharap na kaso at this time and nakapagpiyansa lamang. So, yun yung mga kababayan. So, mahirap talaga. Mahirap talaga maging, alam naman natin ang serbisyo ng police to serve and to protect mga kababayan. Kaso nga lang, nung ginawa kasi ni Torre, marami yung nadismaya po noon mga kababayan. No? May mga nadismaya, lalong-lalo na hindi naman natin bukod sa ating kaalaman na marami talaga ang mga pulis na nagmamahal sa mga Duterte. Kasi nga po, kung matatandaan nyo, noong nakaraang halalan, lamang po ang mga kandidato ni dating Pangulong Duterte doon po sa mga binoto ng mga pulis. Okay? Kasi parang ang number one doon parang si si Bongo, si Bato, si Marcolita. Yun yung mga kumbaga yung mga nasa top na binoto po ng ating mga kapulisan, no? Nasa men in uniform, mga sundalo, pulis, mga sa media. So, yun. Ibig sabihin talagang yung ating mga kapulisan, mas marami po sa kanila ang mas nagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga po mga kababayan, kung matatandaan po natin, panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay dinoble yung sahod ng ating pong mga kapulisan. Diba? So, dublado. Sabi nga kasi dati ni Pangulong Duterte, wag na kayong gumawa ng kalukuhan. Dudublihin ko yung sahod nyo. Gawin nyo lang yung inyong mga trabaho. Kasi nga, di ba dati marami na papabalita, mga ganon. So, ganon ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi natin maalis yan, mga kababayan. Although marami siguro may mga talagang maraming pulis ang gusto magsalita. Kaso nga lang bawal po sa kanila. Okay? Kasi nga, bilang pulis, dapat neutral ka kasi nga, to serve and to protect, mga kababayan, dapat wala kang pinipili. Dapat kasi siyempre, pinaglilingkuran mo lahat. Hindi yung pro Duterte lang, hindi yung pro Marcos lang, hindi yung pro Dilawan. Hindi ang tungkulin ng pulis ay proteksyonan mo ang buong sasakupan ng ating bansang Pilipinas. Hindi lamang po yung isa. Ano man yung kanyang paniniwala, ano man ang kanyang stand, talking about the politics, kailangan hong doon ka sa neutral. Okay? Pero alam natin, marami dyan mga kababayan. No? By the way, ito nga, yung mga retired general, na makasama din po natin, sila Colmetran, no? Sila Macanas, sila si Captain Dabo. So, yan mga kasamahan po natin, yan mga dating nasa men in uniform yan. No, yung iba dyan, mga general. Actually, maraming general. Kasama din po natin, mga kababayan, si General Boques. So, yan. Mga matitinig po yan ng mga dating general. So, ang kanila pong stand to support kay Pangulong Rodrigo Duterte. By the way, abangan natin dahil nga syempre parang malapit na. Kunting kurot na lang.
Believe me mga kababayan, marapit na ho yan. And makakauwi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte.